Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng kwento araw-araw. Alam niyo, mula nung nanalo si former President Trump sa pagiging susunod na presidente ng Amerika, maraming mga usap-usapan tungkol dito sa mga gusto niyang mangyari at kanyang agenda pagdating ng pag-upo niya bilang presidente, 47th President ng United States of America. At isa sa mga nakakabahala na kanyang pronouncement ay itong pag-mass deportation niya ng mga illegal, illegal na nakatira sa Amerika. At karamihan sa mga illegal na nag stay ngayon sa Amerika ay ating mga kababayan na nandoon, mga Pilipinos. Ito po yung mga TNT o tago ng tago o wala silang papeles pero meron silang trabaho, nandoon yung mga pamilya nila at naninirahan na sila doon sa Amerika for so many years. Kaya ang estimate po ngayon ng mga Pilipino na walang papeles na nakatira sa Amerika ay umaabot na daw ng 320,000 illegal Filipinos in Amerika. So, maraming nababahala na sila po ay pauwiin. Maalala ko nung first term ni President Trump, ginawa na niya ito. Maraming mga Pilipino ang pinauwi niya dahil sila po ay illegal at wala silang papeles. Pati the whole family. Maalala ko maraming mga balita noon at yung nga, pinatupad niya yung nangyayari. Ang mahirap po kasi sa Amerika, siyempre ito po ay ah, sinasabing land of opportunity at totoo naman po at marami pong pwedeng pagkakakitaan ng pera ng maayos basta masipag ka lang. Alam ko yung yung sitwasyon doon. Kasi araw-araw naglalakad ako sa Los Angeles, nakikita ko yung mga tao na nagpupursigi talaga na mabuhay na maayos. Lalong-lalo na ito mga vendors. Ito nga yung lansangan niya sa main thoroughfare po sa Los Angeles. Pagdating po ng Sabado, Linggo, ay ukay-ukay po yun. Kung kayo ay taga Los Angeles, puntahan nyo yung Vermont Avenue. Ukay-ukay po yan sa sidewalk pagdating ng Sabado at Linggo. Kaya po marami pong naghihirap at the same time maraming illegal at ito po ay bibigyan ng focus na sila po ay ipapawi sa ating bansa. Hindi lang po naman ang mga Pilipino ang mga ganyan na nagtatago ng tago. Marami pong galing po sa Latin American countries like Mexico. Alam niyo, may problema ngayon sa mga drug trafficking sa Mexico. Kaya very brutal po yung mga drug cartels doon. Kaya marami pong pumupunta sa Amerika dahil akala nila sa Amerika ay safe sila. Marami din ah, mga mahihirap sa ating mga kapatid na galing sa mga South American countries like, alam niyo, sa El Salvador, may problema doon, sa Bolivia, maraming mga countries dyan na gustong pumunta sa Amerika dahil ang nakikita nila sa Amerika ay land of opportunity. Gaya nga nung sinasabi sa atin nung tayo bata, ito po ay land of honey and gold. Pero dapat pasipag ka. Kahit illegal yung pagpunta mo doon at nakahanap ka ng trabaho, maayos ang pamumuhay mo doon. Pero ngayon, mataas na po ang living standard sa Amerika. Hindi ka makakakuha ng apartment or studio man lang na kwarto
na kung hindi ka magbabayad ng minimum of $2,000. Lalong-lalo na sa city ng San Francisco, Los Angeles. Kung gusto mo mas mura-mura, pumunta ka sa mga lugar na malalayo, sa mga syudad. Like sa Central Midwest or Central States o yung mga hindi masyadong ah, malalaking city. Meron din mga city na tax-free. Kaya doon kayo titira. Pero anyway, balik tayo sa topic natin. Talaga pong nakakabahala itong mass immigration na itutuloy ni President Trump once na uupo siya bilang 47th President ng Amerika. Siyempre, meron naman mga last remedy yan. Kumuha ka ng abogado at kung nakafile ka na ng mga papers mo, dapat ipursige mo yan. At marami naman tayo mga immigration lawyers na pwedeng tutulong sa iyo. Pero ang mahirap dyan ay kinakailangan mo magbayad dahil mahal po ang babayaran pag ikaw ay magiging permanent resident ng Amerika kung ikaw ay pumunta sa Amerika na bilang illegal. At siyempre, marami pong mangyayari. Noong kasi nung panahon ni President Trump, sabi niya, kinakailangan mo mag-register kung ikaw ay illegal na citizen sa Amerika. Karamihan dito na nag-register, sila yung mga pinauwi. At alam niyo, nagmumonitor ako kung anong nangyayari ngayon sa Amerika dahil tinitignan ko sino yung magiging mga secretary of yung member ng executive department na nakapaligid sa kanya. Kasi maraming mga balibalita na siya ay gaganti sa mga taong, alam mo na, nag-file ng mga charges against him at yung mga sumira sa kanyang reputasyon and everything. So, yun po ang sinusundan ko. Dito naman po sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po yung mga investigasyon tungkol sa extrajudicial killing at saka yung drug war ni former President Rodrigo Duterte. At ito po ay nagkakaroon po ng mga hearings sa Senado at saka House of Representatives. At kahapon, dumating po si former President Duterte na resource person. At almost the whole day na nanood ako kahit brown out dito sa lugar ko, meron naman akong charger na baterya na talagang pinanood ko yung hearing kahapon. Nagsimula po ng alas 9 ng umaga, natapos po ng 11:45 kagabi. At talagang makikita mo malakas pa yung si former President Duterte. Kahit na 79 years old na siya, nakatungkod siya, talagang sharp pa rin yung pag-iisip niya. Alam niyo, hindi naman ako Duterte loyalist. Okay? Ako po ay Marcos loyalist kasi nag-serve ako kay dating Presidente Marcos at kilala ko, hindi naman sa personal na kilala ko si President Marcos, pero the mere fact na ako ay Ilocano, taga Northern Luzon po ako, Ilocos Norte, at makatagal po ako nagserbisyo kay former President Ferdinand Marcos, alam nyo, marami din na akong utang na loob sa pamilyang Marcos na yan hindi sana ako nakapag-schooling sa Amerika kung hindi dahil sa kanya. At syempre, nandun pa rin dahil very strong yung tribe unity natin dito sa Pilipinas. Ilocano ako, syempre susuportahan ko si BBM bilang isang presidente. At siya ay inelect ng ating mga kababayan. Ako naman, ang relationship ko naman kay former President Rodrigo Duterte, alam niyo, kilala ko siya, kaibigan ko siya, nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan ko. At pareho kaming mahilig sa relo at palagi kaming nagkikita doon sa
watch store kung saan siya nagtitingin ng relo. Kaya doon kami nagsimula ng pagiging kaibigan at nagkakilala kami. At nung nasa ako sa Mindanao, pinupuntahan ko siya sa Davao. Nung siya ay mayor, 2 beses akong pumunta sa kanya. At syempre, palagay ko, sa pangalan at sa kamukha ko, maalala niya ako kung sino ako. Dahil alam niya na ako ay isang military commander sa Mindanao nung panahon na yon. At dati ako na-assign doon sa Mindanao. Pero hindi po ako na-assign sa Davao. So, alam niyo, nagustuhan ko yung mga political will niya. Yung gusto niyang magyari dito sa ating bansa. Kasi, anong reason kung bakit ko gusto yung palakad niya? Unang-una, siya ay naging mayor. Ilang taon siya naging mayor ng Davao City. Alam niya yung mga intricacies ng peace and order sa isang munisipyo. Alam niyo, first time in history, first time kong makakita ng plastic garbage bins na makikita nyo sa Amerika. Doon ko lang sa Davao, unang nakita lahat ng bahay merong garbage bins. Very basic, garbage collection. Very systematic po ang garbage collection. Peace and order, number 1 po yung peace and order doon dahil lahat-lahat na masasama at lahat-lahat ng mga durugista, wala po doon. Kidnapper, pickpocket, lahat-lahat. So tahimik po. At ang ginagawa niya gabi-gabi, lumalabas yan, nagpapatrolya. Saan ka makakita ng ganyang mayor? Hands-on. Yun po ang kailangan natin. At saka may control siya sa mga law enforcers. Hindi lang yun. Hindi lang yung pagiging mayor for so many years. Abogado siya. Alam niyo sa history ng ating Pilipinas, sa politika, dadalawa lang po ang lawyers or abogado na naging presidente. Ito po ay si Apo Ferdy Marcos at si Mayor Digong Duterte. Dalawa lang yan, kaya alam niya ang batas. At naging fiscal siya, naging prosecutor siya, naging sandigan bayan. O ibig sabihin, investigador siya. At galing sa probinsya. Hindi siya galing sa mga mayayaman. Although yung tatay niya ay naging gobernador noong panahon ni Apo Ferdy Marcos. At middle class lang yung pamilya niya. So anyway, nakapag-aral siya ng pagka-abogado, napasa niya yung bar, nag-mayor siya, naging fiscal, naging investigador siya ng Sandigan Bayan or whatever, ombudsman, at naging congressman. Kaya itong mga investigasyon sa Congress, alam na alam niya yan at saka alam niya yung mga andar ng utak ng mga congressman. At of course, hindi siya naging senador. Pero dumiretso siya na presidente. Anong ginawa niya nung naging presidente siya? Ang unang ginawa niya ay binisita niya lahat ng mga military camps. Pinuntahan niya lahat ng mga opisina, mga pulis. At anong ginawa niya? Tinaas niya po ang sweldo ng mga pulis at saka mga sundalo, AFP. Ako po ay nakinabang din dahil pag tumaas ang sweldo ng sundalo, tataas din ang pensyon ng mga retired officers. So ako nakinabang dyan. Hindi lang niya dinoble, more than double yung pensyon ko dati. Sino na nakagawa yan? Sino ang malakas loob? Sino ang merong bayag na gumawa ng mga ito? It's only Mayor Digong. Kaya saludo ako sa kanya sa ginawa niya sa mga military to include yung mga retirees. Kaya po, hindi nyo ako masisi kung bakit ko ina-appreciate yung ginagawa yung matandang yan. Hindi naman siya perfecto. Okay? Merong mga counting mistakes, counting bulilyaso sa kanyang Dragon War, pero
he meant business. Ano nyo, takot na takot ng mga tao. Pati ito mga congressman ngayon at senador, nung siya nakaupo na presidente, takot na takot ang mga yan. Tameme lahat. Ngayon at hindi na siya presidente, ayan, nagtatapang-tapangan na sila. Ako, hindi ako loyal kay Duterte. Magkaibigan kami, pero ako pa rin ay taga Ilocos Norte, Marcos loyalist, pero nagpapasalamat ako sa ginawa niyang pagbigay ng galang sa aming mga sundalo at mga retirado. Tandaan nyo yan. Siya lang nakagawa nitong mga benefits namin ng mga sundalo at mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines, to include po yung PNP. Pag may namamatay na sundalo, pulis, sa mga operation, sino ang una nyo makikita dyan? Si President Duterte. At siya po ay nagbibigay pa ng tulong. So, yun lang muna ang kwento ko ngayong araw na ito, at ito ay just a recall of what had happened in the past administration ng ating mahal na presidente na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. At kung meron kayong comments, kung meron yung kontra dito sa mga sinabi ko, kung gusto niyo akong ibasa, okay lang. Sasagutin ko lahat yung mga comments niyo. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!